guys! Welcome back sa akin channel. So in this video, i-share ko sa inyo kung bakit nga ba invalid or bakit hindi ma-transfer ang inyong Ggives sa inyong mga ATM card. Meron kasi akong nabasang mga comment ayon sa ginawa ko na Ggives or tungkol sa Ggives na hindi nga daw maipasa or invalid daw kapag pinapasa nila sa kanilang mga ATM card yung Ggives. So narito yung isa sa mga posibleng dahilan kung bakit nga ba invalid or kung bakit nga ba hindi ma-transfer sa inyong mga ATM card. So una guys, kung mapapansin nyo, nakalagay dito sa akin is available to spend 30,000 pesos. And then dito naman sa baba nakalagay dito is spend a minimum of 4,000 pesos. So, ibig sabihin guys, yung 30 pesos na yan or 30,000 pesos na yan ay hindi natin yan pwedeng ipasa lahat sa ating mga ATM card. So, yun yung mga isa sa reason kung bakit nga ba hindi nyo maipasa or bakit nga ba nag-i-invalid. Dahil baka yung lahat ng nakikita nyo dyan na amount is ipinapasa nyo sa inyong mga ATM cards. Mag-i-invalid talaga guys dahil ang sabi dito is spend a minimum of 4,000 pesos. So, yun lamang yung pwede pa natin or pwede muna natin gamitin, okay? So yan yung isa sa mga reasons kung bakit nga ba ito nag-i-invalid or kung bakit nga ba hindi ma-transfer. So reason number 2 is baka kapag tinatransfer nyo is hindi kayo nagtitira or naglalaan ng fee doon sa inyong ito-transfer. For example, ang ito-transfer nyo na amount is 3,000 and then 3,000 lahat yung inilalagay nyo. So, dapat 2,990 lang dahil meron itong fee na 10 pesos. Okay? So, yun yung ikalawang dahilan kung bakit nga ba ito nag-i-invalid. So, reason number 3, ikatlo sa mga dahilan kung bakit nga ba invalid or kung bakit nga ba hindi may transfer sa inyong mga ATM card. So, reason number 3 ay baka dahil ito sa account number mo. Baka yung account number mo is invalid kagaya nung sa akin. Kung EUB user ka, yung makikita mo na ito dito sa harapan is ayaw. Yung sa akin is ayaw niya. Yung 60 number na yan, nung tinry ko yan is ayaw din. Pero nung pumunta ako sa aking Hello Money app at nakita ko doon yung isang number ko or yung account number ko, so yun yung ginamit ko which is 12 digit lang siya. So yun yung pumasok or yun yung hindi siya nag-invalid, okay? So, i-check nyo rin yung inyong mga account number kung ito pa ay valid or kung active or kung ito ba ay active, okay? So, I hope ay nakatulong tong video na to sa inyo. Please give it a thumbs up kung nagustuhan nyo and subscribe sa akin channel para updated kayo sa iba ko pang i-upload ng mga video dito sa aking channel. Thanks so much for watching!